Ang nakaraan matapos na baliin ng ating bida ang ulo ng tagapagsalita ng reyna ng kaharian ng Sparrow, at matapos na masaksihan ito ng kanyang mga sundalo. Kaya ganoon na lang ang pagkagulat ng lahat ng tao sa loob ng palasyo, matapos na gawin ng ating bida iyon sa kanilang kasamahan at halos hindi sila makapaniwala dito, kaya ganoon na lang ang pagtanong ng matandang kawal kung ano ang ibig sabihin ng ginawa niya. Kaya ganoon na lang ang pagtingin ng ating bida dito, matapos niyang gawin ito na parang hindi pa niya makuha ang gusto niyang matuklasan dito, at parang may balak pa siyang gawin. Kaya ganoon na lang ang pagkagulat na sigaw ni Gudesang, dahil sa hindi lang pagbali ng ulo ang ginawa niya dito kundi pinutol pa niya ang kamay nito, kaya agad na lang naalerto ang mga kawal sa paligid nito. Kaya mula sa kanilang pagka-alerto at sa ginawa ng ating bida, ay agad nila itong nilapitan at tinutukan ng kanilang mga sandata at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ginawa sa kanilang tagapagsalita. Matapos na gawin ng ating bida sa tagapagsalita, ay agad niyang tinanong ito na hanggang kailan niya itatago ang kanyang pagkakakilanlan at dagdag pa niya na sa tingin ba niya makakaligtas siya sa kamay ng ating bida, habang nakatingala ito. At pasigaw na sinabi ng ating bida sa kanya, na ipakita na niya ang tunay niyang pagkakakilanlan bilang isang kadiring demonyo. Matapos sabihin ng ating bida iyon, bigla itong gumalaw na tila ipapakita na niya ang tunay niyang pagkakakilanlan na siya naman kinagulat ng mga kawal na katabi nito, dahil sa biglang paggalaw nito. Matapos noon ay tuluyan nang ang pinakita nito ang tunay niyang pagkakakilanlan, na kung saan makikita natin ang para siyang isang malaking mantis na may matulis na mga kamay, habang nakaharap siya sa ating bida. Ngunit tila hindi lang ang tagapagsalita ng reyna ang demonyo sa loob ng palasyo, kundi may mga kasamahan pa ito dito na kung saan ay may isang lalaki na nagpapalit din ng kanilang katauhan bilang isang demonyo. Kaya lubusan nang napakita ang lahat ng demonyo sa loob ng palasyo, kaya ganoon na lang ang takot ng lahat ng tao dito dahil sa hindi nila loob akalain na ang mga nakakasama nila ay isa palang demonyo na kahit anong oras ay pwede silang patayin. Kaya biglang sigaw ng ating bida sa kanila, na huwag silang matakot, silang mga mababang uri ng mga tao mula sa mga demonyo na nagpakita mula sa loob ng palasyo, kundi kanilang kalabanan ang mga ito kaya agad din niyang inutos sa mga ito na pumosisyon sila at lumaban ng may pagkakaisa, habang may kalaban siya sa harapan niya na handang umatake sa kanya. Kaya nang akmang aatake na sa kanya ang demonyong mantis, ay sa hindi inaasahan na pagkakataon ay nasalag niya ang ginawa nitong pag-atake sa kanya gamit lamang ang kanyang dalawang daliri, kaya ganoon na lang din ang pagkagulat ng demonyo dahil sa hindi niya lubos akalain na masasalag ang pag-atake niya. Kaya matapos ng pagsalag ng ating bida, sa pag-atake na ginawa niya sa kanya ay agad din siyang bumawi dito kaya agad din niyang pinutol ang ulo nito gamit ng kanyang sagradong espada na kanyang nailabas sa loob ng maikling oras. Kaya ganoon na lang ang pagkagulat ng matandang kawal, mula sa ginawa ng ating bida sa demonyong mantis na kalaban niya kaya habang nakatingin siya dito, ay kanyang iniisip na ang mga demonyong ito ay nagtatago mula sa loob ng kanilang palasyo at kanilang nakakasalamuha pa, kaya ganoon lang ang painis na mura niya. Kaya mula sa pag-iisip niya ang iba naman, ay inaatake ng mga demonyong mantis kaya ganoon na lang ang pagkatakot nila at pagsigaw nila mula dito, at malakas na sinisigaw na tulungan sila, dahil sa papatayin na sila ng mga ito. Ngunit ang matanda ay biglang gumalaw hindi para atakihin ang ating bida, kundi para patayin ang demonyo na nasa gilid ng ating bida na aatake dito, kaya ganun na lang ang kanyang biglang pagsulpot mula sa tabi nito, at kita sa kanyang ang buong determinasyon niya na patayin ang mga ito. At matapos nun ay tuluyan na nga niyang nahati ang demonyo, mula sa gagawin nitong pag-atake sa ating bida kaya makikita natin ang maangas niyang tayo matapos niyang mapatay ito, at kanyang sinabi matapos niyang gawin ito na ang mga tulad nila ay hindi nararapat sa kanilang palasyo. Kaya agad na malakas na sinigaw nito sa kanyang mga kawal, na patayin nila ang lahat ng ito at dagdag pa niyang utos dito, na wala dapat silang iiwan na kahit isa sa mga hampas lupang mga demonyo sa loob ng kanilang palasyo. Kaya makalipas lang ng ilang oras na kanilang pakikipaglaban sa mga halimaw na nagtatago sa katawang tao sa loob ng palasyo, kaya agad nang itinago ng ating bida ang kanyang sagradong espada dahil sa tapos na ang kanyang pakikipaglaban dito. Kaya matapos niyang gawin iyon, ay agad siyang naglakad para lumapit sa reyna na si Beatrice, ngunit muli siyang pinigilan ng matandang kawal nito at sinabi huminto siya habang ang espada nito ay nakaharang sa dadaanan ng ating bida. Kaya agad niyang tinitigan ito ng masama matapos gawin sa kanya ulit iyon, at kanyang sinabi dito na nakuha na niya ang katapatan nito kaya anong karapatan niya para harangan siyang muli.
Kaya biglang sagot din sa kanya ng matanda, na ang nag-iisa na may hawak ng kanyang katapatan, ay walang iba kundi ang kanyang reyna na pinaglilingkuran. Kaya mula sa pag-uusap ng dalawa, ay matagal na nakasubaybay ang tatlo mula sa pintuan na kung saan nakikita nila kung ano ang nangyayari sa dalawa, at kanilang sinabi na ang sagot ng matanda ay katanggap-tanggap. Ngunit mula sa sagot ng matanda mula sa ating bida, ay tila hindi niya hinihingi ang sagot nito mula sa tanong niya dito, kaya mula sa espadang nakaharang sa dadaanan ng ating bida ay walang pagdadalawang isip na pinitik ito ng ating bida na tila ang ginawa niya ay ubod ng lakas, dahil sa ang espada nito ay tumusok sa itaas na siya naman kinagulat ng matanda. Matapos gawin ng ating bida iyon sa matanda, ay kanyang sinabi dito na siya ang hari ng Lionheart Kingdom at siya ang hari na may karapatan patungkol sa pagtatanong sa kanilang reyna at may karapatan para gumawa ng panghuhusga na kagaya ng sa kanilang reyna, at dagdag pa niya na ang tanging gagawin lang niya ay alamin kung saan siyang lugar na nararapat. Kaya agad ding siyang sumagot mula sa sinabi ng ating bida, na ang kanilang reyna ngayon ay wala sa maayos na pag-iisip para gumawa ng mga desisyon, at dahil sa namatay ang kanyang tagapagsalita na isang demonyo kaya siya ngayon ang may karapatan na gawin iyon. Kaya ganoon na lang ang pagtitinginan nilang dalawa mula sa sinabi nila, at biglang hirit ulit ng ating bida sa kanya na kumakalat na ang masamang enerhiya mula sa kanilang kaharian, na kung saan ay kailangan nilang pigilan sa lalong madaling panahon. Kaya biglang nagulat ang matanda na kung saan ay tinatanong niya ang ating bida na kung totoo ba ang kanyang sinasabi, at biglang sagot nito na ang kagaya nilang hari ay kahit kailan ay hindi magagawang magsinungaling. Kaya matapos na gawin at sabihin ng ating bida iyon, ay agad ding tinanong ng matanda habang may inis na pag-aalala na kung anong dapat nilang gawin patungkol sa kumakalat na mga demonyo sa kanilang kaharian, at agad din naman sinagot ng ating bida na kailan niyang mag-utos sa kanilang mga kawal at magkaroon ng otoridad para paksain ang mga demonyo. Kaya agad na yumuko ang ating bida mula sa kanilang reyna at kanyang sinabi dito, na kaya niyang resolbahin ang kanilang hinaharap ngayon at dagdag pa niya, na dahil sa ang reyna ngayon at wala pang sapat na kapangyarihan dahil sa wala pa siya sa maayos na kaisipan. Kaya makalipas na ilang oras, ay pinatawag agad ng ating bida ang mga mamamayan mula sa loob ng kaharian at kanyang pinagtipon-tipon ito mula sa gitna, habang may malakas na apoy sa kanilang gilid. At matapos nun, ay agad na pinakilala ng ating bida ang kanyang sarili sa mga tao at kanyang sinabi na siya ang hari sa Lionheart Kingdom na si Leon Dragonia Lionheart, at sinabi niya pinagkalooban siya ng kanilang reyna para mag-utos sa kanila na tipunin sila. Kaya agad na niyang sinabi sa kanila, na ang iilan sa kanila ay mga demonyo na nagtatago lamang sa katawang tao na katulad nila nang hindi nila namamalayan at dagdag pa niya na sigurado siya na ang plano nila ay bumuo ng isang revolution para tuluyang sakupin ang kanilang kaharian. At dagdag pa niya na wala silang dapat ikabahala, dahil meron isang paraan ang ating bida para malaman kung sino ang demonyo sa hindi demonyo, na lubos naman kinagulat ng lahat dahil sa kung paano niya ito gagawin at tinanong nila dito na kung ano ito. Kaya habang may hawak na dalawang tao ang ating bida sa kanyang magkabilang kamay, ay kanyang sinabi na ipapakita niya ito sa kanila, kaya ganun na lang ang lubos na pagkatakot na nararamdaman ng dalawa na ang isa ay lalaki at ang isa ay babae. Kaya malakas nilang sigaw na sa ngayon, ay malalaman na nila kung sino ang demonyo sa hindi, kaya ganun na lang ang reaksyon nila dahil sa nakikita nila ang dalawang tao sa harapan nila. Kaya biglang sinabi ng ating bida na malalaman nila mula sa kanya at sa apoy kung sino sa kanila ang hindi masusunog dito, at kanyang inutos sa mga tao na patunayan nila sa kanilang sarili kung tunay ba na hindi sila demonyo, mula sa paglalakad sa malakas na apoy sa kanilang harapan. Kaya agad na hinagis ng ating bida ang dalawang taong hawak niya, at kanyang sinabi sa kanilang na ito ang isa sa mga example para malaman ninyo kung sino ang demonyo sa hindi, kaya ganun na lang ang pagkagulat ng mga ito mula sa ginawa ng ating bida. Kaya ganun na lang ang pagkagulat nila mula sa nasasaksihan nila, at kanilang sinabi na papatayin sila ng ating bida mula sa malakas na apoy kaya ganun na lang ang reaksyon nila dahil sa totoo ngang nasusunog ang lalaking hinagis nito. Ngunit sa loob ng kanilang pagkatakot mula sa paghagis ng ating bida mula sa malakas na apoy, ay kasabay nito ang kanilang pagkamangha dahil sa ang babaeng hinagis ng ating bida mula sa apoy, ay tila hindi nasusunog mula dito na parang may kapangyarihan ito. At matapos nilang makita ang himala mula sa babae, ay agad na tinuro ng matanda ang nangyayari sa isa na kung saan habang nasusunog ito, ay tila nagbabago ito ng anyo na kung saan ay nagiging isang halimaw ito.
Kaya agad na sinabi sa kanila ng ating bida, na manood sila na ang apoy na kanyang ginawa ay isang sagrado na kung saan ay tanging demonyo lamang ang masusunog dito, at biglang sambit pa sa kanila ng ating bida na magpasalamat sila sa Diyos na si Petos, dahil sa banal nilang kapangyarihan at dahil siya ang Diyos ng digmaan at ang apoy, at dagdag pa niya sabihin nito ang kanyang pangalan sa oras na maglakad sila dito. Ngunit biglang tanong nila bilang paninigurado na tanging mga demonyo lang ba talaga ang masusunog dito at ano-ano ang kailangan nilang gawin, kaya malakas na sinigaw ng ating bida sa kanila na magmadali sila at maglakad na sa apoy o baka gustong nilang mamatay mula sa sagradong espada ng ating bida. Kaya matapos gawin ng ating bida iyon, ay agad ngang nagsitakbuhan ang mga ito patungo sa malaking apoy para mapatunayan nila sa ating bida na sila ay tunay nga na tao at hindi isang demonyo. Ngunit mula sa oras na iyon, ay may ilan na hindi tumakbo sa apoy, at ang mga ito ay mga demonyo na kung saan ay nagtatago sa katawan ng tao, kaya nang makita ito ng ating bida ay kanyang sinabi na ang iyong kasamaan dito sa lugar na ito ay tapos na kaya ngayon ay oras para parusahan ko kayo, at pang-iinsulto na dagdag pa nito na nakikiramay siya sa kanilang mga kaluluwa. Kaya painis nitong sinabi sa ating bida, na alamin nito kung saan siya nararapat at huwag niyang iisipin na bibigyan nila ang ating bida ng payapang kamatayan. Kaya matapos nilang sabihin iyon, ay agad na sumigaw ang ating bida sa galit at kanyang sinabi na anong karapatan nilang mga walang hiyang demonyo, at dagdag pa niya na silang mga basura at mga ignorante. At dagdag pa niya habang napupuno ng galit, na kung anong karapatan nila para magpanggap bilang isang tao at sumama sa mga tao at nagpapanggap bilang isang sundalo, at sambit pa niya na tingin ba nila pinapayagan ito ng ating bida sa kanila. Kaya ganon na lang ang takot na naramdaman nila, dahil sa sinabi pa nito na mamamatay sila ng sumisigaw sa sakit at iiyak sa paghihirap na mararanasan nila at maririnig ito ng buong mundo, kaya biglang sambit ng mga demonyo na sa tingin nila ay mali sila ng taong kinalaban. Kaya matapos nun mula sa kabilang dako, ay makikita na naman nating ang dalawa nagpaplano ng masama sa ating bida at kasalukuyang pinapanood nila itong nagagalit at biglang sambit ng matanda sa kanyang master na sa tingin niya ang plano nila at nabigo. Kaya habang pinapanood ito ng hiyas, ay ganun na lang din ang takot na nararamdaman niya mula dito, at napapamura na lang habang nanginginig sa takot mula sa pagsigaw ng ating bida. Kaya ating abangan sa susunod na kabanata, kung anong mangyayari sa ating bida matapos niyang gawin ang mga bagay na iyon mula sa kaharian ng Sparrow. Ang nakaraan matapos na malaman ng ating bida na may demonyong nagpapanggap na tao mula sa kaharian ng Sparrow at matapos niya mapatay ang iilan dito. At kasalukuyan na naman na pinatawag ng ating bida, ang mamamayan sa kaharian ng Sparrow ngunit tila may bago, dahil sa may isang demonyong parang paniki ang nakatali dito sa kanila nakatabi ng ating bida, at biglang sambit nito sa kanila na hanggat sa nandun siya sa kaharian nila ay walang demonyo ang mananakit sa kanila. Kaya matapos sabihin ng ating bida iyon, ay agad itong sumigaw at sinabi na sa tingin ba nila na tapos na ang lahat mula sa kanila at dagdag pa niya na hindi pa sila tapos sa pananakot nila at para sirain ang kanilang kaharian. Kaya agad siyang binutukan ng ating bida, gamit ng kanyang kamay kaya nagkaroon ng hugis sa ulo nito at sabay sambit ng ating bida na manahimik siya. At dagdag pa niyang sinabi sa mga tao na tignan nila ang kadiring demonyo sa kanilang harapan dahil sa ito ang dahilan ng takot na nararamdaman nila. At dagdag pa niya na ang demonyo na ito, ang dahilan ng kanilang pagiging gutom at pagkakaroon ng sakit at ang pagkakaroon ng hindi pagkakaisa sa kanilang bawat pamilya. At malakas niyang sinabi, na ito din ang dahilan at rason kung bakit hindi sila nagkakaroon ng asawa para pakasalan at bakit nila nilulustay ang kanilang pera para sa walang kwentang sugal. Kaya ganun na lang ang pagtataka ng demonyo mula sa sinasabi ng ating bida. Ngunit biglang sambit ng demonyo na bakit kasalanan ba niya iyon lahat kung bakit hindi pa sila nakakahanap ng papakasalan nila, pero bago pa man matapos ang sasabihin niya ay agad na hinawakan nito ang kanyang sungay at pinutol ito. Kaya matapos marinig ng taong bayan iyon mula sa ating bida, ay agad nilang sinabi na kaya pala ang nanay nila ay nagkakasakit at dagdag pa ng isa na ang demonyo pala ang may dahilan kung bakit hindi siya sinasagot ng kanyang nililigawan. At biglang sagot ng demonyo mula sa binibintang sa kanya ng mga taong bayan, na ang lahat ba ng kanilang nararanasan ay dahil sa kanya, ngunit bago pa man matapos uli ang kanyang sasabihin ay pinitik naman ng ating bida ang kabila niyang sungay na naging dahilan para muling matanggal. Kaya matapos nun ay agad ding sinabi ng ating bida sa kanya, na ang mga tao ay sumusubok na maging isang mabuti, ngunit dahil sa mga gaya nila na nagbibigay ng pasakit sa buhay ng mga tao,
At dagdag pa niya na ang lahat ng nangyayari na mali sa kanilang buhay ay kagagawa ng demonyo at isa din sa dahilan kung bakit wala silang tamang pananampalataya dahil sa demonyo. At biglang banggit din ng ating bida sa kanila, na pero wag silang matatakot para sa kanila, dahil ang banal na apoy ay pinagkaloob sa kanila ng Diyos na si Petos na kung saan ay hawak-hawak niya, kaya matapos nun ay agad niyang tinawag ang bata na pula ang buhok, na kung saan ay nagulat at nagtaka kung siya ba talaga ang tinatawag nito at biglang sambit ng ating bida na lumapit siya at hawakan niya ang bagay na kanyang hawak. Kaya agad ngang umakyat ang bata, ngunit kita sa kanyang muka na hindi pagkagusto na siya ang tinawag ng ating bida para gawin kung ano man ang gusto nitong ipagawa sa kanya. Ngunit parang biglang nagbago ang kanyang itsura mula sa sinabi ng ating bida sa kanya, na parusahan niya ang demonyo na nasa harapan niya gamit ng kanyang hawak na banal na pamalo, hanggang sa humingi ito ng patawad patungkol sa kanyang kasalanan. Matapos nun ay sinabi ng ating bida sa bata, na kung natatakot at naawa ba siya sa demonyo at biglang sagot ng bata na hindi, dahil sa ang tatay niya ay namatay dahil sa walang hiyang kagaya niyang demonyo. Kaya nang papalapit na ang bata sa kanya para hampasin siya, ay agad niya itong tinatakot at sinabi na kung gusto ba niyang idampi ang hawak niyang pamalo sa kanyang ulo, at kung gagawin niya yun ay hahabulin siya nito hanggang sa kamatayan. Ngunit mula sa ginawa niyang iyon, ay agad siyang sinapak na ating bida na tila ubod ng lakas, dahil sa tumalsik ang iilan sa kanyang mga ngipin. At matapos siyang sapakin ng ating bida, ay agad din siyang hinampas ng bata ng sobrang lakas, at sambit pa ng bata habang ginagawa niya ito na siya ang kalaban ng kanyang ama at siya ang dahilan kung bakit nawalan siya ng ama. Kaya ganun na lang ang reaksyon ng demonyo at kanyang pagsigaw, mula sa ginawa sa kanya ng bata na tila sobra siyang nasaktan dito at dahil sa apoy na naiwan sa kanyang ulo. Kaya matapos na gawin ng ating bida iyon, at sa kabilang dako na kung saan ay makikita natin na may isang demonyo ang nakakulong at siyang ang demonyong ng kasiyahan at katiwalian na si Balthars. Kaya mula sa loob ng kulungan, ay iniisip niya na matagal na panahon na din simula nang mabuhay siya bilang isang demonyo, at dahil sa walang sawang pagpapahirap sa kanya ng mga tao pero ngayon napunta na naman siya sa gantong sitwasyon. Kaya makalipas ng ilang oras at mula sa kanyang pagninilay-nilay, ay biglang dumating ang tauhan ng ating bida na si Jagged Spin, na lubos naman niyang kinagulat at kinatakot mula sa biglang pagsulpot nito sa kanyang harapan nang hindi niya namamalayan. Kaya pumunta si Jagged Spin sa kanyang kulungan ay para samagap ng impormasyon patungkol sa mga bagay-bagay, ngunit ganun na lang ang pagtawa nito mula sa gustong mangyari ng robot sa kanya, kaya kanyang sinabi dito na sa tingin ba niya makikinig siya sa gaya niyang mababang uri. Ngunit biglang sinabi ni Jagged Spin, na hindi siya nakikiisa mula sa gusto nitong gawin sa kanya kaya lubos na lang pinagtaka ng demonyo mula sa sinasabi sa kanya nito. Kaya matapos nun, ay agad nang pumasok ang iba pang sundalo ng ating bida mula sa kulungan ng demonyo nang sa ganun tulungan si Jagged Spin na samagap ng impormasyon dito. Kaya nang makita niya ito ganun na lang ang pagkagulat niya, ngunit bigla niyang sinabi sa mga ito na patayin lang siya kung gusto nila, dahil sa babalik din naman siya kahit nagawin sa kanya iyon. Ngunit ganun na lang ang kanyang pagkatakot mula sa bitbit ng sundalo sa kanyang harapan na tila may laman itong tubig na sa kanya ay gagamitin para makakuha ng impormasyon patungkol sa mga nalalaman niya. Kaya ang bitbit ng sundalo ay ang 15% na holy water na kung saan ay gagamitin nila sa demonyo para paaminin ito sa nalalaman niya. Kaya nang ibaba na iyon ng sundalo ng ating bida at kung saan ay pinatungan na ito ni Jagged Spin, ganun na lang ang takot na naramdaman niya dito, dahil sa nalaman niya na hindi lang ito basta tubig kundi isang banal na tubig na gagamitin sa kanya. Kaya matapos nun, ay agad siyang hinila ni Jagged Spin patungo sa holy water na nasa kanyang harapan na parang may plano sa kanyang lunudin at nang sa ganun ay sabihin niya ang lahat ng kanyang nalalaman patungkol sa mga kauri nila at sa kanilang boss. Kaya matapos ng ilang minuto na nilubog ang kanyang ulo sa holy water, tuluyan ng inangat ito at kita sa kanyang mukha kung gaano siya nasaktan at nahirapan sa ginawang pagpaparusa sa kanya, dahil sa namumula ang kanyang muka at napasabi na lang na walang hiya sila bakit ginagawa sa kanya ang bagay na ito. At kanyang sinabi na siya si Balthars ang demonyo ng kasiyahan at katiwalian, at dagdag pa niya sa kanila na sa tingin ba nila na magiging maayos ang lahat porket na ginagawa sa kanyang ang gantong bagay, ngunit di pa man siya natatapos ay muli siyang nilublab ni Jagged Spin mula sa holy water. Kaya ganun na lang ang tingin ng mga sundalo, mula sa ginawa ni Jagged Spin dahil sa iniisip nila na hindi ba brutal ang kanyang ginagawa sa demonyo para parusahan ng ganyang kalala.
At muli nga inangat ni Jagdspin ang demonyo, kaya ganun na lang ang reaksyon nito na nagmamakaawa sa robot at kanyang sinasabi na kung ano ba ang gustong niyang sabihin sa kanila, dahil sa kahit anong pilit nila sa kanya ay wala siyang alam patungkol sa sinasabi nila. Kaya muli niyang nilublob ito sa holy water at inangat, at saka sinabi sa kanya ni Jagdspin na marami silang taong banihag ngunit pinagkakaila ito ng demonyo at sinabi na ano ang ibig niyang sabihin patungkol sa mga banibihag nila. At dagdag pa ni Jagdspin na bakit nila pinapanatili na buhay ang mga bihag nila kahit na hindi sila naging matagumpay patungkol dito, kaya ganun na lang ang reaksyon niya na halos sumisigaw na sa pagtataka mula sa sinasabi sa kanya ng robot. Kaya makalipas ng ilang oras na pagpapahirap ni Jagdspin sa demonyo para makakuha ng impormasyon, ay agaran siyang pumunta sa ating bida para ibalita ang kanyang nakuhang impormasyon dito, kaya ganun na lang ang pagpupuri sa kanya ng ating bida na sinabi na magaling ang kanyang ginawa. Ngunit bigla din siyang tinanong ng ating bida, na matapos niyang makuha ang impormasyon na iyon mula sa demonyo ano na ang kanyang ginawa dito, at sagot nito na pagtapos nun ay kanya na itong pinatay kaya muli na naman siyang pinuri nito dahil sa ginawa niya. Ngunit sa pag-uusap nilang dalawa, ay tila biglang may sumagi sa isip ng ating bida kaya bigla siyang nabagabag, mula sa kanyang kinauupuan na parang may mali sa mga nangyayari. Kaya matapos niyang maisip iyon, ay agad niyang binagsak ang hawak niyang baso na kung saan ay kinagulat ni Jagdspin, dahil sa parang may nangyayari na hindi maganda sa ating bida. Kaya agad na lumabas sa system at sinabi sa kanya ng robot, na ang ating bida ay tumaas ang tibok ng kanyang puso at nagkakaroon siya ng pagsakit ng ulo at nahihirapan din siyang huminga dahil sa sakit ng kanyang dibdib. Kaya makikita natin ang ating bida na halos inuugat na siya mula sa galit at inis niya sa kanyang naalala. Matapos nun ay agad din siyang tumayo at tinawag si Jagdspin at sinabi niya, na hindi niya matatanggap ang katotohanan na ang kagaya nilang demonyo ay nabubuhay at humihinga sa kaparehas niyang lugar na parang kagaya niya. Kaya agad din niyang tinanong si Jagdspin kung ano ang dapat nilang gawin ngayon, kaya biglang sagot din ng robot na kailangan silang tapusin sa lalong madaling panahon, kaya buong loob na sinabi sa kanya ng ating bida na kailangan nilang sugurin ito kahit na ano pang mangyari. Kaya mula sa kanilang kwarto na kinatatayuan at mula din sa bintana nito, ay agad silang tumalon dito ng walang pag-aalinlangan at tila walang namumutawing takot mula sa ating bida, mula sa kanyang desisyon at gagawin at kasabay nito ang tauhan niyang si Jagdspin. Kaya mula sa mataas na kwarto na kanilang tinutuluyan at mula sa pagtalon sa bintana, ay makikita natin na buong lakas na bumagsak ang ating bida dito dahil sa nagkaroon ng pagyanig at pagbitak ng lupa. Kaya nang matapos ng kanilang pagtalon at pagbagsak sa lupa, ay agaran ding tumakbo ang ating bida at ang kanyang tauhan na tila ubod ito ng bilis, dahil sa determinasyon at walang pag-aalinlangan nila na tapusin ang kanilang dapat tapusin mula sa loob ng lagusan. At ating abangan sa susunod na kabanata kung ano ang mangyayari sa ating bida at kung ano ang kanyang gagawin matapos siyang may maalala. Ang nakaraan matapos nang may makuhang impormasyon si Jagdspin mula sa demonyo, at matapos na may maalala ang ating bida at agad na nga siyang kumilos. Kaya matapos ng pagkilos ng ating bida, mula sa kabilang dako ay may makikita tayong isang demonyo na tila galit na galit mula sa nangyayari at kanyang pinakilala ang sarili niya at siya ay si Androgen, na kung saan siya mismo ang magtutulak sa kanya mula sa pinakamalalim na butas. At ito pala ang demonyo mula sa hiyas na kausap ng matanda, at sinabi ng matanda sa kanya na naririnig niya ito mula sa kanyang galit na daladala at dahil sa paglalapastangan niya mula sa pinakamalakas na demonyo. Kaya biglang sagot nito, nakatapusan na niya na kahit gaano pa kahigpit ang pagkakapit niya dahil siya ay isang nilalang pa din mula sa mundong ibabaw, at ang katapusan niya ay malapit na, at ang tinutukoy nito ay ang prinsesa ng kaharian ng Sparrow na si Beatrice na kung saan ay nakahiga na halos takot na takot. Kaya mula sa gitna ng kagubatan kung saan nag-uusap ang dalawa habang naglalakad ang matanda, ay kanyang tinanong ang kanyang master kung matatapos na ito ngayon dahil sa tingin niya ito na ang pinaka-epektibo na gagawin nila. Ngunit sa patuloy niyang paglalakad, ay di niya namamalayan na may kasalubong na pala siyang isang demonyo na may hawak na itak na papunta sa kanya at balak siyang atakihin ito. Kaya ganoon na lang ang pagkagulat niya mula sa nakita niya, kaya biglang sinabi sa kanya ng master niya na bilasan niya at magtago siya mula dito, dahil sa balak na siyang sugurin ito. Ngunit sa di kalayuan at mula sa gagawing pag-atake ng demonyo, agad itong natutumba na parang may humihila sa kanyang mga paa kaya ganoon na lang ang pagkagulat niya mula dito.
Kaya ganun na lang din ang pagkagulat ng dalawa mula sa kanilang nasaksihan mula dito na parang hindi sila makapaniwala. At matapos nun ay tuluyan ng nanlambitin ang demonyo mula sa puno kaya di pa din mawala sa kanila ang pagtataka dito at pag-iisip na kung sino ang tumulong sa kanila mula sa demonyo. Kaya ating abangan sa susunod na kabanata kung ano ang mangyayari sa dalawa at kung sino ang nilalang na tumulong sa kanila mula sa demonyo.